Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kasundo, lalong-lalo na po sa inyo Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Darwin. Nakatira dito sa lalawigan ng Bohol at ang edad ko po ngayon ay 35 na. Masugid niyo po akong tagapakinig, kaya naman naengganyo akong ibahagi sa inyo ang tunay na karanasan ng aking ama noong binata pa lamang siya. Naganap ang mga pangyayaring ito taong 1979. Ang edad ng ama ko po noong mga panahong iyon ay 19 pa lamang. Ayon sa kwento ng aking ama na si Dominador, inimbitahan sila ng kanyang mga pinsang sina Kanor, Pilo at si Eging ng kanilang katrabaho na si Tibong. Ayon umano kay Tibong, nalalapit na ang araw ng fiesta sa kanila, kaya inaya nitong pumunta ang aking ama kasama ang kanyang mga pinsan. Matagal na rin po kasing nilang kinukulit si Tibong kung kailan ito uuwi para isama sila. Gustong-gusto kasi nilang makita ang lugar na tinitirhan ni Tibong. Dahil sa pare-parehong binata pa lang sila noon, kaya walang pag-aalinlangang pumayag kaagad sila. Lumipas pa ang isang buwan at sabay-sabay na silang bumiyahe papunta sa baryo nila Tibong. Ayon sa ama ko, Kuya Bari, noong una ay sumakay sila ng tricycle. Pagkatapos ay ibinaba sila sa lugar na walang masyadong kabahayan. Pagkatapos po nilang magbayad sa driver ay naglakad na sila sa isang maliit na daanan na kasya lang ang 2 tao. Puro sagingan at talahiban ang gilid ng daanan, kung kaya kailangang hindi lalagpas sa 2 tao ang magsasabay sa paglalakad. Wika pa ng aking ama, liblib na ang baryo kung saan nakatira ang kanyang katrabaho. Sa kadahilanang wala na silang nadadaanang kabahayan at puro mga nagtataasang puno na lang ang kanilang nakikita. Medyo may kalayoon pala itong baryo ni Paring Tibong, no? Wika ng aking ama. Oo, Paring Darwin. Kaya bihira lang ako umuwi sa amin kapag may trabaho ako sa bayan eh. Napakalayo kasi at isa pa nakakapagod maglakad dito. Tugon nito sa aking ama. Makalipas ang mahigit 1 oras at kalahati ay bumungad na sa kanila ang baryo kung saan nakatira si Tibong. Namangha ang aking ama nang masilayan niya ang ganda ng mga tanawin sa baryo ng kanyang katrabaho. Di mo naman sinabi, tol? Napakaganda pala dito sa inyo. Bulalas ng aking ama habang inililibot ang kanyang paningin sa paligid. Ang sabi pa ng aking ama, makikita mo ang mga naggagandahang tanawin sa baryo ni Tibong. Napapagitnaan kasi ng palayan ang mga kabahayan
doon sa bungad at may malaking sapa naman sa di kalayuan na sa tingin ng aking ama ay malinis iyon at masarap languyan. Napapalibutan rin kasi ng mga naglalakihang puno ang sapang iyon na siyang nagbibigay ng lilim. Kung kaya kahit tirik na ang araw ay hindi ka maiinitan kapag naligo ka sa sapa. Naku, huwag kang mabighani sa panlabas na kaanyuhan, tol. Akala mo lang maganda dito. Sambit ni Tibong. Dahil sa narinig ng aking ama, kaya napakunot-noo siya at tinanong ang kanyang katrabaho kung ano ang ibig sabihin niya. Ngumiti lang si Tibong sa kanya at binilinan silang magpinsan na mamayang gabi ay wag na silang lumabas ng bahay. Ha? Ano? Wag tayong lalabas ng bahay? Ay, kaya nga tayo nandito dahil pupunta tayo di ba sa sayawan? Reklamo ng pinsan ng aking ama na si Pilo. Ay nako, basta huwag kayong makulit no, makinig na lang kayo sa akin. Pupunta naman tayo sa sayawan eh. Huwag lang mamayang gabi. Delikado kasing lumabas mamaya dahil kabilugan ng buwan mamaya. Sagot ni Tibong. Ano naman ang koneksyon sa bilog na buwan sa sayawan? Tanong ni Kanor. Ay naku, isa ka pang makulit eh. Basta makinig na lang kayo. Huwag nang marami pang satsat. Anya ni Tibong habang patuloy pa rin silang naglalakad sa baryo. Nang naglalakad na sila ay napapansin ng aking ama na may mga pailan-ilang tao ang masamang nakatitig sa kanila. Yung iba naman, hindi sila nilulubayan ng tingin, kaya nakaramdam ng takot ang aking ama noon, Kuya Bari. Isipin mo naman kasi, yung tipong dadayo ka sa ibang baryo tapos tititigan ka ng masama ng mga nakatira doon na animoy may malaki kang atraso sa kanila. Di ka ba naman kakabahan yan? Hoy mga unggoy, tara na! Bilisan nyo nga maglakad dyan. Wika ni Tibong sa aking ama. Hindi kasi komportable ang aking ama na may mga taong tumititig sa kanya at hindi niya rin maiwasang tingnan iyon. Sandali lang. Huwag mo silang tingnan sa mata ha. Bulong ni Tibong sa kanila. Napaisip at napatanong sa kanyang sarili ang aking ama ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, kung anong klaseng baryo ba ang tirahan ng kanilang katrabaho. Bakit bawal tingnan sa mata ang mga taong naroroon? Samantalang kung makatitig ang mga ito, akala mo naman may malaking atraso sila sa mga tao. Napaigtad ang aking ama nang tapikin ni Tibong ang kanyang balikat. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tol, nababasa ko ang nasa isipan mo. Tara. At sa bahay ko na lang ipapaliwanag kung anong klaseng baryong itong napasukan niyong magpinsan ha. Mabilis na naglakad silang magpinsan dahil nakaramdam na sila ng kakaiba sa mga taong naroroon. Hindi naman pusa nang huhusga sila sa mga nakatira sa baryong iyon, Kuya Bari. Kaya lang ay talagang hindi mo maiiwasang mag-isip ng kakaiba dahil na rin sa kinikilos ng mga ito. Noong makarating na sila sa bahay ni Tibong, ibang-iba ang presensyang nararamdaman nila sa loob ng bahay kaysa sa labas. Ayon kasi sa aking ama, Kuya Bari,
Maaliwalas at napakagaan umano ang presensyang nararamdaman nila doon sa loob ng bahay ni Tibong kaysa noong nandoon sila sa labas. Dahil tila ba may trahedyang nakaabang sa kanila kapag nandoon sila sa labas. Ipinakilala naman ni Tibong ang kanyang mga magulang. Doon napag-alaman ng aking ama na may lahi palang mga antingero at albularyo itong si Tibong. Dahil ang kanyang ama ay isang antingero at ang kanyang ina naman ay isang albularya. Pinaghanda naman sila ng pagkain kaya busog na busog talaga sila nang matapos silang kumain. Anya pa ni Pilo, sulit na sulit ang mahabang paglalakad nila dahil masasarap ang mga pagkaing inihain sa kanila ng mga magulang ni Tibong. Kinagabihan, naririnig na ng aking ama ang mga tugtugan sa bungad ng baryo na tila ba nang iingganyo ang musika na pumunta sila doon sa sayawan. Mga iho, inumin nyo ito Wika ng ama ni Tibong sa aking ama at sa kanyang mga pinsan. Tinanggap naman nila ang tig-iisang basong may lamang tubig at hindi na sila nagtanong kung bakit iinumin nila iyon. Matapos nila inumin ang tig-iisang basong tubig ay may nalalasahan ang aking ama na tila kakaiba. Ayon sa kanya, Kuya Bari, hindi niya alam kung anong klaseng lasa iyon. Dahil hindi niya naman masasabing mapait iyon o mapakla o kaya ay maalat. Basta kakaiba daw ang tubig na ipinainom sa kanila. Maya-maya lang ay nagtaka ang aking ama dahil kanina lang ay halos nagkukumahog silang lumabas ng bahay upang pumunta doon sa sayawan dahil sa naririnig nilang napakagandang tugtugan. Pero bakit ngayon? Parang nakakakilabot na ang tugtugan sa sayawan na kanilang naririnig kanina. Animoy mga nag-iiyakang tao na at may halong umaalulong na aso. Ano pong nangyari, Tatang? Bakit tila nag-iba yata ang tunog sa sayawan? Tanong ng aking ama. Oo nga po, bakit ganyan yung tunog? Nakakatakot naman yan. Sinigundahan tanong ni Eging. Kaya nag-iba na ang tunog ng tugtog doon sa naririnig nyo kanina dahil iyon sa ininom nyong tubig. May orasyon ang tubig na ibinigay ko sa inyo para hindi kayo mahipnotismo ng mga halang ang kaluluwang sumasamba sa kaliwa. Wika ng ama ni Tibong. Sinabihan pa sila noong sumilip sa bintana nang sa ganoon ay makita nila kung anong klaseng mga nilalang ang naroroon sa labas. Dagdag pang wika ng ama ni Tibong na huwag umano silang matakot dahil nilagyan niya ng isang tinatawag na sabulag ang buong bahay. Kaya kahit magpaikot-ikot pa sa kakahanap ang mga nilalang kung saan nagtungo ang mga dayong pumasok sa kanilang baryo, hindi sila nito makikita. Agad naman silang sumilip sa bintana. Noong nakasilip na sila, halos panawan na ng ulirat ang aking ama. Dahil kitang-kita niya ang mga naglalakihang asong kulay itim at mahahaba ang mga balahibong nagpabalik-balik lang sa daanan. Ang malala pa, Kuya Bari, nakikita ng aking ama ang nakakakilabot na itsura ng mga asong iyon na animoy mga halimaw
dahil sa naglalakihang mga mata na kulay pulang nagbabaga. Idagdag mo pa ang mga ngiping matutulis na animoy ngipin ng tigre. Isabay mo pa ang mga nag-uunahang pumapatak na salupang malalapot na laway ng dilalang. Aswang ang mga iyan. Kaya nga sinabi ko sa inyo na sa sunod na araw na tayo pumunta sa sayawan, di ba? O ngayon, nasagot ko na ang mga tanong nyo kanina. Sambit ni Tibong sa aking ama. Namangha naman ang aking ama sa pamilya ni Tibong dahil tila ba wala lang sa kanila ang mga naganap sa labas ng kanilang bahay. Para bang mga sanay na ang mga ito sa mga nangyayari. Dahil sa takot at kabang nararamdaman ng aking ama ay hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ganoon din ang kanyang mga pinsan. Kaya kung ano-ano na lang ang kanilang napapagkwentuhan, maibsan lang ang takot sa kanilang nararamdaman. Ngunit kahit ano pa ang kanilang gawin, ay tila takot na takot sila sa kanilang mga nakikita. Kahit ang mga nilalang na ito ay hindi naman sila nakikita dahil nga sa sabulag na inilagay ng ama ni Tibong. Hindi rin sila halos nakatulog dahil naririnig nila at nakikita nila ang mga umaalulong na nilalang sa kabilang baryo lang. Inabot sila ng halos mag-aalas 5 na ng umaga bago pa lang sila nakatulog. Kinabukasan, nagbago na ang plano nila. Nagpasya nang umuwi ang aking ama at ang kanyang mga pinsan. Hindi na sila magpapalipas ulit pa ng isa pang gabi doon sa liblib na baryong iyon. Hindi na daw sila tutuloy pa doon sa inaasam-asam nilang sayawan. Magmula po noon, Kuya Bari, hindi na sila bumalik pa doon sa baryo ng kanilang katrabaho na si Tibong. Naging aral ito sa kanilang lahat na hindi lahat ng fiesta ay masaya. Mayroon ding mga fiesta na kakaiba. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Darwin. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.